Hindi lamang ito digmaan ng mga trinsera at artilerya. Hindi rin ito basta mga bayonet at alambreng may tinik. Ang unang digmaang pandaigdig ay isa ring digmaang pinansyal. Isang digmaang ipinaglaban sa mga reserbang ginto, sa mga pamilihan ng bono, sa mga bangko sentral, at sa mga lihim na tanggapan ng mga financier na hindi pa nakakatuntong sa larangan ng digmaan. Nagbayad ang mga sundalo gamit ang dugo. Ngunit ang mga bangko at gobyerno ay nagkalkula sa kanilang mga balance sheet. Ang kanilang ginawa noong mga taong iyon ay hindi lamang tumutukoy kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo, kundi muling binuo ang buong pandaigdigang sistemang pinansyal sa mga paraang patuloy na nagbibigis sa iyo ngayon. Kung sa tingin mo ang digmaan ay politika at militar lamang, isipin muli. Pinatunayan ng unang digmaang pandaigdig na ang pera ay isang sandata at isa sa mga pinakamalalang sandatang naimbento. Noong 1944, ang Europa ay parang isang bariles ng pulbura. Ang tunggalian sa pagitan ng mga bansa, mga ambisyon ng kolonyal, at mga alyansang militar ay ginawa ang buong kontinente na isang chessboard ng mga delusyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng retorika ng karangalan at imperyo, isang realidad sa pananalapi ang nagbabantang. Ang isang digmaan na may ganitong kalakhan ay imposible nang walang hindi maisip na napakalaking halaga ng pera. At narito ang malupit na katotohanan. Nang pinili ng mga pinuno ang digmaan, pinili rin nila ang utang. Ang bawat imperyong nagpadala ng mga tropa sa mga linya ng labanan ay itinutulak din ang mga tao nito sa isang kinabukasan na may napakalaking pasanin sa ekonomiya. Gayunpaman, sa pagsisimula ng digmaan, karamihan sa mga pamahalaan ay naniniwala na ito ay mabilis na matatapos, marahil bago ang Pasko. Akala nila ay maari silang magbayad sa lumang paraan, gamit ang ginto sa limitadong pangungutang sa pamamagitan ng mga makabayang kontribusyon. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ilusyong iyon ay gumuho. Ang digmaan ay nasusunog ang pera sa mas mabilis na bilis kaysa sa may isip ng sinuman. Maging tumpak tayo. Noong tag-araw ng 1914, ang sistemang pinansyal ng Europa ay umiikot pa rin sa pamantayang ginto. Nangako ang mga bansa na ang kanilang perang papel ay maaring ipagpalit para sa pisikal na ginto. Isang sistemang nagbibigay ng prestihiyo sa pera, ngunit nakatali rin sa mga kamay ng mga pamahalaan. Ang mga reserbang ginto ay may hangganan. Hindi ka maaring mag-imprenta ng walang limitasyong pera nang hindi nawawala ang tiwala ng iyong mga tao at mga nagpapautang. Ang Britain, France at Germany ay pawang may malaking reserba, ngunit ng milyon-milyon ang napakilos at ang industriya ay ilihis sa produksyon ng mga armas. Ang mga gastos ay biglang tumaas. Ang Alemanya lamang, sa pagtatapos ng 1914, ay gumagastos ng mahigit 10 milyong mark kada araw. At ang mga gastos sa digmaan ng Britanya ay hindi nagtagal ay umabot sa 2.5 milyong libra kada araw, araw-araw. Ang problema ay walang kompromiso. Hindi magtatagal ang ginto, kaya sinuspinde ng mga pamahalaan ang mga patakaran. Isa-isa, tinalikuran ng mga dakilang kapangyarihan ang pamantayan ng ginto, tahimik na kinikilala sa kanilang mga mamamayan na ang pera na ngayon, sa esensya, ay isa na lamang pangako na sinusuportahan ng pananampalataya sa Estado. At ang sandaling iyon, ang pagkabali ng angkla ng ginto, ay isa sa pinakamahalagang punto ng pagbabago sa pananalapi sa modernong kasaysayan. Ipinakita nito kung gaano karupok ang tinatawag na tunay na kayamanan ng mga bansa. Ang pera at kapangyarihan ay napalaya na ngayon mula sa mahalagang metal na hinihimok ng palimbagan, kredito at panghihikayat. At nang matikman ng mga pamahalaan ang kalayaang iyon, hindi na sila bumalik. Opisyal nang nagsimula ang digmaang pinansyal. Dahil nakahiwalay ang Germany mula sa pandaigdigang pamilihan ng kapital at hinarang ng British Royal Navy, ang tanging pagpipilian ay ang pangungutang sa loob ng bansa. Naglunsad ang Berlin ng malawakang kampanya ng bono na maapela sa pagkamakabayan at hinihimok ang mga ordinaryong mamamayan na ibuhos ang lahat ng kanilang ipon sa mga pautang pangdigma. Walang humpay ang propaganda. Ang mga poster ay naglalarawan ng mga bayaning sundalo. Ang mga pamilya ay hinimok na isakripisyo ang kanilang mga kaginhawahan para sa bansa at ang mga pangako ng pagbabayad ay patuloy. Sa kabuuan, ang Germany ay nakalikom ng mahigit 100 bilyong marka sa ganitong paraan. Ngunit ito ay isang piramid na itinayo sa pag-asa. Nang dumating ang pagkatalo, ang mga bonong iyon ay naging walang halaga. Milyon-milyong Aleman ang nasaksihan ang pagkaubos ng kanilang buong ipon sa buhay at ang kapaitan na iyon ay naging matabang lupa para sa ekstremismo sa mga sumunod na dekada.
Ang kasaysayan ng ekonomiya ay palaging nag-iiwan ng mga peklat. Sa kabaligtaran, ang Britain ay may malaking kalamangan. Ang London ang sentro ng pananalapi ng mundo. Ang pound sterling ay dating simbolo ng tiwala at ang mga network ng pananalapi at komersyal ng Britain ay lumawak sa buong mundo. Sa una, ang gobyerno ng Britain ay umaasa sa mga panandaliang pautang, mga perang papel sa pananalapi at mga apela sa pagkamakabayan, ngunit mabilis nilang ginamit ang mas malawak na mapagkukunan ng kredito sa mundo. Napakahalaga, bumaling ang Britanya sa Estados Unidos. Noong 1914, opisyal na tinanggap ng Amerika ang isang neutral na paninindigan, ngunit nakaramdam ang mga bangkong Amerikano ng isang pagkakataon. Ang mga kumpanyang tulad ng JP Morgan Co. ay naging sandata sa pananalapi ng Britanya at Pransya na nag-aayos ng malalaking pautang at namamahala sa pagkuha ng mga armas, pagkain at mga hilaw na materyales. Pagsapit ng 1917, nang ang Amerika mismo ay pumasok sa digmaan, epektibong pinundohan ng Wall Street ang mga allies sa loob ng maraming taon. Hindi ito kawanggawa. Ito ay kapangyarihan. Ang mga bangkong Amerikano ay kumita ng milyon-milyong dolyar sa mga bayarin at ang Estados Unidos ay lumitaw mula sa digmaan sa isang ganap na nagbagong posisyon. Mula sa may utang patungo sa nagpautang, mula sa nahuhuli sa pananalapi patungo sa pandaigdigang pinuno. Kung naisip mo na kung bakit ang ika-20 siglo ay tinawag na siglo ng Amerika, dito nagsimula ang lahat. Hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa mga aklat ng accounting. Naharap din ng Pransya ang sarili nitong mga problema. Nanghina na dahil sa gastos ng pagtatayo ng mga depensa nito at dala pa rin ang mga psikolohikal na peklat ng digmaang Franco-Prussian. Ito ay lubos na umaasa sa mga pautang, kapwa sa loob at labas ng bansa. Ang mga Pranses, na matagal nang kilala sa kanilang masisipag na pag-iipon, ay nahikayat na bumili ng mga bono ng gobyerno. Gayunpaman, ang malaking bahagi ng malaking kapital na ito ay muling nagmula sa kabilang panig ng Atlantiko. Ang Pransya, tulad ng Britanya, ay lalong naging umaasa sa kapital ng Amerika. Ang pagdependeng ito ang humubog sa politika pagkatapos ng digmaan, kung saan ang mga utang ay kailangang bayaran at ang pagbabayad ay naging pinagmumulan ng tensyon. Kapag narinig mo ang tungkol sa krisis sa ekonomiya sa pagitan ng mga digmaan, tandaan na hindi lamang ito tungkol sa mga reparasyon sa digmaan o sa stock market. Ito ay tungkol sa napakalaking pasanin ng utang na naipon sa loob ng 4 na taong iyon ng pagpatay. Samantala, ang digmaang pinansyal ng Russia ay isang sakuna. Ang malawak ngunit hindi pa maunlad na imperyo ay may marupok na sistema ng pagbabangko at ang mga reserbang ginto nito na kahanga-hanga sa papel ay hindi sapat sa katotohanan. Upang pondohan ang pagsisikap nito sa digmaan, ang Russia ay nanghiram ng malaki mula sa mga dayuhang bansa. Mataas ang kumpiyansa sa ruble, lalo na sa France. Ngunit habang dumarami ang mga pagkatalo sa militar at tumitindi ang implasyon, gumuho ang pananampalataya sa ruble. Pagsapit ng 1915, ang ekonomiya ng Russia ay nawasak at ang sistemang pampolitika ay bumagsak. Ang pagbagsak ng rehimeng Tsarist ay hindi lamang gumagamit ng ideolohiya o walang gumagawa ng general. Ito ay bunga ng isang sistemang pananalapi na lumampas sa mga limitasyon nito. Ang mga pagkabigo sa ekonomiya, kaguluhan sa pananalapi, at implasyon ang nagpasiklab sa revolusyon. Muli, ang pera at kapangyarihan ay magkasama sa kasaysayan. Ang laki ng mga pagkabigong pinansyal na ito ay nakakagulat. Sa pagtapos ng digmaan, ang mga kapangyarihang aliado ay gumastos ng mahigit 100 at 40 bilyong dolyar, habang ang Central Powers ay gumastos ng humigit kumulang 60 bilyon. Ito ang mga bilang na hindi pa nakikita ng mundo noon, katumbas ng maraming beses sa buong pambansang kita ng mga bansang naglalaban bago ang digmaan. Ang mga bunga ay hindi lamang napakalaking bundok ng utang, kundi pati na rin ang pagbagsak ng lumang kaayusang pinansyal. Ang pamantayang ginto na dating pundasyon ng pandaigdigang tiwala ay nasira. Ang implasyon ay lumaganap sa mga ekonomiya. Hindi nagtagal, naharap ng Germany ang hyperinflation na napakatindi, kaya't ang isang tinapay ay hindi katumbas ng bilyon-bilyong mark. At ang mga ordinaryong likha, mga manggagawa, nag-iipon, maliliit na mamumuhunan, ang siyang nagbabayad ng halaga. Samantala, ang mayayamang piling tao ay kadalasang pinoprotektahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paglipat ng mga ari-arian sa ibang bansa, pagbili ng mga nasasalat na produkto, o pananatili malapit sa mga sentro ng kapangyarihan kung saan ang impormasyon ay unang tumagas.
Ang aral ay kapwa malupit at malinaw. Sa isang digmaang pinansyal, ang maliit na nag-iipon ang unang nagdurugo. At ito ay isang mahalagang koneksyon para sa iyo. Ang unang digmaang pandaigdig ang sandaling nalaman ng mga pamahalaan na maari nilang pondohan ang imposible sa pamamagitan ng paghiwalay ng pera mula sa realidad. Natuklasan nila na posible na suspindihin ang gold standard, mag-print ng walang limitasyong pera, mag-issue ng mga bono sa kanilang sariling mga mamamayan, mangunguna sa kabila ng mga hangganan, at pagkatapos ay ayusin ang gulo gamit ang propaganda at restructuring. Pamilyar ba ito? Dahil ang handbook na ito ay hindi kailanman nawala. Bawat modernong krisis, mula sa Great Depression hanggang sa pandaigdigang krisis sa pananalapi noong 2008, ay may taglay na mga alingaw-ngaw ng 1914. Kapag sinasabi ng mga gobyerno o mga bangko sentral na pansamantala lamang ito na ang mga pundasyong pang-ekonomiya ay nananatiling matatag, tandaan na noong 1940 ay sinabi nila ang eksaktong parehong bagay. At milyon-milyon ang naniwala sa mga ito, hanggang sa kanilang pera ay naging walang halaga. Nang ang mga huling putok ay tumahimik noong 1918, ang mundo ay nagmukhang isang larangan ng digmaan, hindi lamang sa mga trinsera, kundi pati na rin sa mga balance sheet. Ang Estados Unidos, na dating isang bansang may utang bago ang digmaan, ngayon ay may hawak na reserbang ginto sa mundo at ang nakikitang nagpapautang sa kasaysayan. Ang Europa, ang dating puso ng pandaigdigang pananalapi, ay nalunod sa utang. Ang Britanya ay may utang sa Estados Unidos ng mahigit $4 na bilyong, ang Pransya ng mahigit 3 bilyon, at maging mas maliliit sa bansa ay nakukuha sa mga obligasyon na hindi nila makatotohanang mababayaran. Binago ng digmaan ang Wall Street bilang bagong kabisera sa pananalapi ng planeta na pumalit sa London sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong baril. Nagsimula na ang panahon ng pangingibabaw ng Amerika sa pera at kapangyarihan. Ngunit hindi ito naging maayos na transisyon. Dahil ito ang bitag, kapag ang isang digmaan ay pinondohan ng utang, ang pagbabayad nito ay nagiging isa na namang digmaan. Ang Britanya at Pransya, na desperado na mapanatili ang tiwala ng kanilang mga mamamayan na bumili ng mga bono sa digmaan, ay napilitan na ngayong pilitin ang Alemanya na magbayad ng mga reparasyon sa digmaan. Ang kasunduan sa Versailles ay nagtakda ng napakalaking halaga, 132 bilyong marka ng ginto. Ito ay dinisenyo upang parusahan, bawasan at ilipat ang pasanin sa natalong panig. Ngunit isa rin itong pangarap. Hindi ito kayang bayaran ng Alemanya. Anumang pagtatangka na tuparin ang obligasyong ito, maging sa pamamagitan ng pag-iimprenta ng mas maraming pera o paglilipat ng mga kalakal, ay lalo lamang nagpahina sa ekonomiya ng Alemanya. Ang hyperinflation noong 1923, nang kinailangang itulak ng mga Aleman ang mga kartilya na puno ng mga walang kwentang perang papel para lamang makabili ng isang tinghinapay, ay hindi isang aksidente. Ito ang direktang bunga ng isang sistemang pinansyal na itinulak sa bingit ng hindi napapanatiling utang. At naghasik ito ng mga binhi ng galit na anihin ng mga ekstremistang puwersa kalaunan. Samantala, sinubukan ng Britanya na ibalik ang kredibilidad nito sa pananalapi sa pamamagitan ng pagbabalik sa pamantayang ginto noong 1925 na itinataya ang pound sa halaga nito bago ang digmaan. Ngunit ito ay napatunayang isang pagkakamali sa ekonomiya na may napakalaking sukat. Ang ekonomiya ng Britanya ay nawasak, humina ang industriya at naipon ang utang. Ang pagpapanumbalik ng pound sa dating antas nito ay parang pagpuwersa sa isang sirang bahagi na bumalik sa lugar nang hindi muna ito inaayos. Ang resulta ay deflation, kawalan ng trabaho, at kaguluhan sa lipunan. Ang patakarang ito, na itinaguyod ng mga figura tulad ni Winston Churchill, ay naalala na ngayon bilang isa sa mga pinakamalubhang maling kalkulasyon sa pananalapi sa modernong kasaysayan ng ekonomiya. At muli, ang mga ordinaryong manggagawa ang nagbayad ng halaga, habang ang mga piling tao ay kumapit sa ilusyon ng naibalik na kadakilaan. Ang Estados Unidos, na puno ng ginto at kredito, ay naharap sa isa pang hamon, kung ano ang gagawin sa bagong tuklas na pangingibabaw nito. Ang mga bangko ng Amerika ay nagsimulang magbuhos ng pera pabalik sa Europa, nagpapautang sa Alemanya upang ang Alemanya ay makabayad ng mga reparasyon sa Britanya at Pransya, na ginamit noon ng Britanya at Pransya upang bayaran ang kanilang mga utang sa Estados Unidos. Ito ay isang siklo sa pananalapi na tila matatag sa panlabas na anyo, ngunit sa katunayan ay itinayo sa isang pabilog na lohika.
Ang Taoist Plan noong 1924 at ang Young Plan noong 1929 ang nag-institusyon sa daloy na ito. Ang pera ay pinakalat, hindi nilikha. At nang ang pandaigdigang ekonomiya ay nyanig ng Great Depression, ang buong istrukturang iyon ay gumuho. Ang mundo ay hindi kailanman naging ganito kaugnay sa pananalapi at hindi kailanman naging ganito kababasag. Kaya naman ang unang digmaang pandaigdig ay hindi lamang isa pang kabanata sa kasaysayan ng militar. Ito ay isang mahalagang punto sa kasaysayan ng ekonomiya kung saan ang mga pagkakamali at ilusyon sa pananalapi ay muling humubog sa hinaharap. Ipinakita ng digmaan na maaaring talikuran ng mga pamahalaan ng ginto, palakihin ang mga pera at manggutang sa mga walang kapantay na antas at kumbinsihin pa rin ang kanilang mga mamayan na ginagawa nila ang tama. Napatunayan nito na ang propaganda ay maaaring gawing pagkamakabayan ng utang, na ang mga ordinaryong nag-iipon ay maaaring mahikayat na ibigay ang kanilang buong kayamanan kapalit ng mga bond na hindi na kailanman mababayaran, at ang mga tunay na nanalo sa digmaan ay kadalasang ang mga nakaupo sa mga boardroom, hindi ang mga nakikipaglaban sa mga trinsera. Ang pera at kapangyarihan ay naging mas magkakaugnay kaysa dati at ang mundo ay kinailangang maranasan ang mga kahinatnan hanggang sa araw nito. Ngayon, isipin ang iyong buhay ngayon. Kapag nangangako ang mga bangko sentral na ang implasyon ay pansamantala lamang, kapag ang mga gobyerno taon-taon ay nagpapalawak ng mga debt ceiling, kapag ang mga bagong pera ay nilikha ng digital sa isang pindot lang, alalahanin ang 1940. Tandaan na ang gold standard ay hindi tinalikuran ng nagkataon, kundi sinasadya sa isang sandali ng desperasyon. Tandaan na ang modelo ng pangungutang mula sa hinaharap, pag-iimprenta ng pera upang mabayaran ang kasalukuyan, at pagbebenta ng mga bond na may mga makabayang slogan, ay umiral ng mahigit isang siglo. Ang bawat krisis sa pananalapi ng modernong panahon ay nag-ugat sa mga taon ng digmaan, mula sa stagflation noong dekada 1970 hanggang sa pagbagsak ng subprime mortgage noong 2008. Ang mga lumang ilusyon ay patuloy na gumagana. At ang mga matatanda, ang karaniwang nag-iimpok, ang manggagawa sa gitnang uri, ang maliit na mamumuhunan, ay patuloy na hinihiling na magsakripisyo. Ang digmaang pinansyal sa likod ng unang digmaang pandaigdig ay hindi isang labi ng nakaraan. Ito ang pundasyon ng kasalukuyan. Ang aral ay malupit ngunit kinakailangan. Ang pera, kapag hiwalay sa realidad, ay nagiging isang kasangkapan ng manipulasyon. Ang mga pamahalaan ay laging nakakahanap ng mga paraan upang pundohan ang mga digmaan, pundohan ang mga bailout, mga krisis sa pananalapi, at lagi silang nakahanap ng mga paraan upang mabayaran ka, maging sa pamamagitan ng buwis, implasyon, o unti-unting pagguho ng iyong mga ipon. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang mga numero sa isang screen o mga pangako mula sa mga politiko. Ang tunay na kayamanan ay katatagan, kaalaman, at ang kakayahang makita ang mga ilusyon. Yan lamang ang kalayaan sa pananalapi na pinahihintulutan ng kasaysayan. At ito ang aking huling kaisipan para sa iyo ngayong gabi. Ang kasaysayan ay hindi eksaktong naulit, ngunit palagi itong tumutunog. Ang handbook sa pananalapi na isinulat noong 1904 ay paulit-ulit na ginamit, nababalutan ng bagong wika at may mga bagong katwiran. Ngunit ang resulta ay palaging pareho. Pinoprotektahan ng mga nasa kapangyarihan ang kanilang sarili, habang ang mga walang alam ay isinasakripisyo. Kung mayroon kang aral mula sa kwentong ito, tandaan ito, huwag kailanman ipagpalagay na totoo ang pera dahil lamang sa nakalimbag ito, at huwag kailanman ipagpalagay na matatag ang isang sistema dahil lamang sa sinasabi ito ng mga autoridad. Ang katotohanan ay laging nakatago sa mga balance sheet, at ang kasaysayan ang tanging guro na hindi nagsisinungaling. Kung magbibigay ito sa iyo ng bagong pananaw, mangyaring mag-subscribe. Ang kasaysayan ay may mga sagot at ipapakita ko sa iyo kung saan hahanapin